Hoy, bata. Hindi talaga pwede. Magsisisi ka sa ginagawa mo. Tulungan mo ako. Wen Ying, matanda ka na. Tanggal ka na. Ginoo, baka nagkamali kayo. 40 taong gulang pa lang ako ngayong taon. Mula ngayon, mas bata na ang mga kukunin ng kumpanya. Naiintindihan mo ba ang mas bata? Sa mga susunod, tanging mga 35 taong gulang pababa ang kukunin para sa paglilinis. 40 taong gulang ka na bago ka tinanggal. Dapat nga magpasalamat ka. Pero, Tumigil ka nga. Bago matapos ang araw, linisin mo ang lahat ng banyo sa buong gusali. Kung hindi, wala kang sweldo. pero, ang aga na nito. May nag-overtime pa ba sa kumpanya? Apat na pung taon kong iningatan ang dignidad ko, tapos ninakaw ito ng isang lalaking, mas bata sa akin, at hindi ko kilala. Anong nangyari? Nasaan yung babae kagabi? Ano ito? Matapos kaming magtulog, tumakbo siya. Ang babae na ito, nakakaintriga. Amoli, sa labas ng opisina ninyo, bakit may panglinis ng inidoro? Amoli, kayo po. 23 taon nang hindi sumiping sa babae. Ang living king of health ng Haicheng, ang tagapagmana ng pamilya Lee, ay natulog pala sa isang babae. Imbestigahan mo para sakin kung sino yung babae kagabi. Opo, sige. Kahit si Young Master Lee na matagal nang umiiwas sa babae, ay hindi nakapagpigil. Gusto kong malaman kung sino talaga ang babaeng ito. Kuya, tingnan nyo, sariwa ang isdang ito, kakakatay lang. Bumili kayo, ipangsabaw nyo sa misis nyo. Ayoko. Kawawa naman si Wen Ying. Noong araw, nabuntis siya bago ikasal, tapos pinalayas siya ng sarili niyang ina mula sa bahay nang malaki ang tiyan. Tapos, nahirapan pa siyang manganak, muntik pang mawalan ng buhay. Hindi lang yan. Nitong mga nakaraang taon, sinasamantala pa siya ng pamilya niya. Yung kuya niya, may kapansanan. Sa kanya hiniram ang pambayad sa gamot. Ang hirap talaga ng buhay ng babaeng yon. Totoo. Nanay, uwi na kami galing eskwela. Yang, Zao, uwi na kayo. Ibaba nyo ang bag nyo at magpahinga muna. Nanay, tulungan ka namin. Yang, halika rito, halika. Tingnan ka ng nanay. Paano nangyari yang sa noo mo? Nakipag-away ka na naman ba sa eskwelahan? Nanay, huwag mo pong sisihin si kuya. May mga batang nambastos ulit sa amin ngayon. Sinabi nilang mga anak ampon kaming walang ama. Galit na galit si kuya kaya nakipag-away siya sa kanila. Kasalanan ko itong lahat. Walang kwenta ang nanay ninyo. Hindi ko nabigyan kayo ng kumpletong pamilya. Ma, sabi ko na ayaw kong magpakasal. Kahit anong pilit mo, wala ring mangyayari. Li Xucheng, akala mo ba gusto kitang pilitin? Kasalanan ito ng mga lalaki sa angkan ninyong Li. Pagkalampas ng 30, wala nang magiging anak. 29 ka na ngayon. Kung hindi ka pa mag-aanak ngayon, hindi ka na magkakaanak. Wala akong pakialam. Sa taong ito, kailangan mong bigyan ako ng apo na lalaki. Sabi ko na nga, wala akong interes sa mga babaeng yan. Sino ang pag-aanakan ko? Sino ba ang interesado ka? Yung babaeng yon 6 na taon na ang nakalipas. Makakahanap ako sa kanya. May pulong pa ako. Hindi na muna kita kakausapin. Hoy, Xucheng! Li Xucheng! Nanay, si Yang at Xiao ba talagang wala bang tatay? Oo ma, ang tagal na. Bakit hindi pa tayo sinusundo ni Papa? Ang tatay ninyo.
Para, Ano po, Ginoong Lee, bawal pong pumarada dito sa lugar na ito. parang pamilyar sa akin ang itsura ng babaeng yon. Napaka-pamilyar. Baka nag-iisip lang ako ng masyado. Magpatuloy ka sa pagmamaneho. Sige po, Ginoong Lee. Nanay, huwag kang umiyak. Hindi nahahanap ni Zhao Zhao si Papa. Nanay, natapos ko na ang lahat ng advanced na Olympiad problems para sa ika-6 na baitang. Kukunin ko na para ipakita sa'yo. Nanay, tingnan mo. Ito ang test paper ko. Lahat ito tama ang sagot ko. Ipapakita ni Yang Yang sa pamamagitan ng kanyang mga grado para malaman nila kahit na ang batang may nanay lang. Ay maaari pa ring maging napakahusay. Pinakamagaling si Yang Yang at si Zhao Zhao. Mangingisda, may padala para sa'yo. Salamat ha. Ang anak kong si Yang Yang ay tinanggap ng Lihua International Elementary School bilang espesyal na kaso. Mga kapitbahay, halika kayo. Tinanggap si Yang Yang sa Lihua International Elementary School. Tinanggap, Lihua Elementary School, iyon ang pinondohan ng Lee Group, ang pinakamagandang pribadong paaralan sa buong bansa. Karaniwan, kahit gustong pumasok ng mga bata, hindi sila makapasok. Yung Ginoong Chen sa kabilang kanto na may supermarket, nag-donate ng ilang milyon, hindi pa rin napasok ang anak niya. Tama, Ang elementaryang ito, may pakikipagtulungan sa maraming prestihiyosong paaralan sa ibang bansa kapag nagtapos na ang mga estudyante. Diretso na sa mga Ivy League University. Sabi ko na nga, si Yang Yang na batang ito, tiyak na magiging matagumpay. Haying kung sakaling umunlad ka dahil sa anak mo, huwag mong kalimutan kaming mga matandang kapitbahay. Isa, 10, 100, 10,000. Ang tuition fee sa isang semester ay 110,000. 110,000. Iyan ay para sa amin. Ilang taong ipon. Isang semester, 110,000. Sa isang taon, 220,000. Kaya sa 6 na taon, ito ay... Aying, kailangan mong pag-isipang mabuti. Talagang wala akong ganito kalaking pera ngayon. Eyeng, yung tatay ng bata, malaking bagay ang pag-aaral ng bata. Wala ba siyang pakialam? Madilim na gabi iyon. Hindi ko nakita mukha ng lalaking iyon. Pero bata pa siya. Kahit hanapin ko siya, malamang hindi rin siya makakatulong. Tatay ng bata. Nagkasakit at namatay na. Umalis na tayo. Nanay, hindi na ako pupunta sa Lihua. Ang ginto ay laging kumikinang. Basta mag-aaral ako ng mabuti. Kahit saan, makakakuha ako ng unang pwesto. Sa hinaharap, makakapag-ipon ako ng maraming pera. Para mabuhay kayo ng maayos, ikaw at ang kapatid mong babae. Si Zhao Zhao mag-aral din ng mabuti. Kasama ng kuya, kumita ng pera para alagaan si nanay. Lumalaki na sina Zhao Zhao at Yang Yang. Ang dalawang batang ito ay masipag. Hindi ko rin sila dapat pabigatan. Yung kuya, naghiram ng maraming pera para sa gamot. Dapat na ring bayaran nila. Panginoon, sana'y pagpalain ninyo ako. Bigyan ninyo ang isang matandang babaeng tulad ko ng isang malusog, matalino, at mabuting apo. Panginoon, pagpalain ninyo ako. Amito Ofo, Ginang. Ito po ang listahan ng mga papasok. Sa Lihua Elementary School ngayong taon. Pakitingnan po ninyo. Ginang, dahan-dahan lang po. Pakitingnan po. Ang Lihua ay isang paaralang espesyal para sa mga anak mayaman. Napakataas ng pamantayan nito. Bakit kaya sa listahan, ngayong taon, may bata mula sa isang mahirap na pamilya? Ganito po yon, Ginang. Ang batang ito ay si Wen Yang. Sabi nila, napakatalino niya. Isang batang henyo na bihira makita. Ayaw pabayaan ng Lihua ang ganoong talento, kaya espesyal siyang tinanggap. Oh, ganun pala. Sa hirap nagmumula ang galing. Mabuti, kung mayroon man akong apo, siguradong magiging ganun din kagaling. Siyempre po, Ginang. Makakamit niyo rin po yon. Pero, sa kalagayan ng pamilya ng batang ito, baka hindi kayang bayaran ang matrikula sa Lihua. Ano po ang ibig niyong sabihin? Sa mga susunod na araw, magkakaroon ng salo-salo
para sa mga bagong estudyante. Anyayahan mo rin itong si Wenyang. Ako mismo ang titingin sa kanya. Kung talagang mabuti ang ugali at magaling sa pag-aaral, susuportahan siya ng pamilya Lee sa lahat ng gastusin niya sa pag-aaral. Sige po, gagawin ko po kaagad. Sandali, teka. Kung gusto nating gumawa ng mabuti, isang bata lang ang suportahan, parang ang kuripot ng pamilya Lee. Mas mabuti, humanap ka pa ng ibang batang galing sa mahihirap na pamilya. Anyayahan mo silang lahat. Kung mayroon pang ibang magagaling, sagutin na lang natin ang kanilang matrikula. Sige, naiintindihan ko po. Kami ng matandang to, sa paghahangad ng apo, mula kindergarten hanggang kolehiyo, ay ipinagawa ko na. At patuloy pa rin sa paggawa ng mabuti. Sana'y hindi masayang ang lahat ng pagsisikap na ito. Panginoon, pagpalain ninyo kami. Sana'y tulungan ninyo ang pamilya Lee na magkaroon ng maraming supling. Nanay, uuwi na ako kasama ang anak ko. Wenying, sino ang nagpahintulot sa'yo na bumalik? Nanay, pumasa si Yang sa pinakamagandang pribadong paaralan sa Haicheng. Ang tuition fee ay 110,000 bawat semestre. Sa mga nakaraang taon, ang pagpapagamot sa binti ni Kuya, ako ang gumastos. Pwede bang hiramin muna ang isang bahagi? Para lang mabayaran ko muna ang tuition ni Yang. Aalis na ako pagkatapos makuha ang pera. Wenying, kung alam ko lang na ganyan ka ka-eager magbigay, dapat pinatanggal ko na lang noon ang dalawang bata. Nanay, sa lahat ng mga taong ito na ganyan ang trato nyo sa amin, patuloy pa rin akong nagpadala ng pera sa inyo. Ngayong nahihirapan na ako, hindi ba nyo ako matutulungan? Tulungan ka? Bakit ka namin tutulungan? Kung hindi dahil sa'yo na nabuntis ng hindi kasal, Natakot ba sana si Kuya at nahulog sa construction site? Ang pagpapagamot sa binti ni Kuya, utang mo yun sa kanya? Ako, nanay, mahal, marami na naman akong napanalunan sa sugal ngayon. Ano ang kakainin natin sa tanghalian? Kuya, ang binti mo. Hindi ba't sabi ni nanay at ni ate na malubha ang sugat mo at nahihirapan ka pang tumayo? Ako, sandali lang akong lumakad. Sumakit na naman ang binti ko. Lahat pala kayo ay nagsisinungaling sa akin. Dahil lang sa may kapansanan si Kuya, kaya ko kayo tinulungan ng ilang taon, kayong. Sige na. Sa mga nakaraang taon, hindi bababa sa 10,000 ang naibigay ko sa inyo. Bigyan nyo na lang ako ng 100,000. Ibigay nyo na agad ang pera sa akin. Kung hindi, magre-report ako sa pulis. Dahil sa dalawang batang to, nagiging mahirap ng lokohin si Wenying. Kailangan nating mag-isip ng paraan para alisin sila. Pamilya tayong lahat. Wenying, huwag kang mag-alala. Gusto mo lang naman ng pera, di ba? May paraan ako para kumita ng pera. Ano ang gusto mong gawin? narinig ko, ang mayamang pamilya Lee ay darating para pumili ng mga bata para sa isang piging. Sabi nila, baliw na si Mrs. Lee sa paghahanap ng anak. Para mag-ipon ng mabuting kapalaran at humiling ng anak. Gusto niyang tulungan ang ilang bata na makapag-aral. Sinong bata ang mapipili? Napakaswerte naman nun. Tama. Tingnan ninyo ang convoy ng mga sasakyan. Dumating na ang sasakyan ng pamilya Lee. Hi, Manager Lee. Narito na kayo. Narito ang mga batang nakalista ninyo. Tingnan ninyo. Mabuti. Mga bata, sino sa inyo ang pangalang Wenyang? Wenyang. Nasaan si Wenyang? Wenyang. Tumigil ka. Hayop ka. Kapag nahuli kita, patay ka. Tumigil ka. Ikaw. Ang batang ito, kamukhang kamukha pala ng binata noong bata pa siya. Bakit kamukha mo noong bata pa ang binata? Ginoong Mayordomo, tara, maglaro tayo ng taguan. Kapag natalo ka, isasakay kita sa likod ko. Sige, halika na. Tumigil ka. Sino ka ba? Ang pamilya Lee sa Haicheng. Ang pamilya Lee sa Haicheng?
Hindi ba iyon ang pinakamayamang pamilya? Baka naman ang batang ito ay may koneksyon sa pamilya Lee. Bata, ano ang pangalan mo? Ako si Wen Yang. Tinatawag akong Yang Yang ni Mama. Wen Yang. Ikaw ba yung si Wen Yang na tinanggap ng espesyal sa Lihua Elementary School? Ang pagpunta ko rito ay para lang sa iyo, Yang Yang. Zhao Zhao. Ikaw ba ang ina ni Wen Yang? Oh, Ginang Wen. Ganito kasi. Si Wen Yang, napakatalino. Tinanggap siya ng espesyal sa aming Lihua Elementary School. At saka, ang aming matandang ginang ay humanga rin sa kanya. Espesyal niya akong pinahanap sa inyo para suportahan ang kanyang pag-aaral. Hindi ko alam kung ano ang masasabi ninyo. suporta para sa pag-aaral? Makakapag-aral na ang aming Yang Yang. Ang ganda naman, ang ganda. Salamat po sa matandang ginang ng pamilya Lee. Kahit libre na ang tuition nila, gagastos pa rin sa trabaho at kasal sa hinaharap. Hanggat nandito pa ang dalawang batang ito, hindi tayo makakakuha ng pera kay Wen Ying. Kailangan nating alisin sila ng maaga. Mahal na Ginoo, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Ang dalawang batang ito ay ang dumi-dumi. Paano naging matalino yan? Ate, pwede mo akong pagalitan, pero wag mong insultuhin si Yang Yang. Wen Ying, dati kang nagtrabaho sa Lee Corporation. Alam mo dapat ang kapalaran ng mga nanlilinlang sa pamilya Lee. Anong batang henyo? Sa tingin ko, mayabang lang yan. Sasabihin ko sa iyo, habang hindi pa lumalaki ang issue, aminin mo na. Kapag nakaharap na kayo ng ginang ng pamilya Lee at nabulgar ka, hindi na makakapag-aral ang dalawang batang ito. Nagtatrabaho siya sa Lee Corporation. Nagbuntis ng hindi kasal. At kamukha ng binata ang anak niya. May ganoon bang pagkakataon sa mundo? Imposible. Imposible. Hindi talaga interesado ang binata sa mga babae. Yung mga dalagang mayayaman at magaganda, wala siyang nagustuhan kahit isa. Paano siya magkakagusto sa isang matandang probinsyana na mukhang jologs? Siguro nag-iisip lang ako ng masyado. Hindi nagsisinungaling si Mama. Ako ay isang henyo talaga. Kung henyo ka, ako naman ay diwata na galing sa langit. Sabi ko na henyo talaga ako. Sabi ko ayaw ko nito. Hayop ka, hinampas mo pa ako? Walang amang hayop? Ngayon din, papaluin kita. Tigilan mo yan. Aray, Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magwala dito? Umalis ka na. Itong bata, parang kopyang-kopya ng binata noong bata pa siya. Baka nga totoong ito'y dugo ng pamilya na nawawala. Sa selebrasyon, makalipas ang 3 araw, kailangan talagang magkita ang matandang ginang at ang binata ng maayos. Yung babaeng yon 6 na taon na ang nakalipas, hindi pa rin ba nahahanap? Ginoong Lee, na-check ko na ang grupo mo nung panahong iyon. Lahat ng empleyadong nasa tamang edad. Na-check ko na ang lahat, kasama ang mga bumisita sa kumpanya noong araw na iyon, patungkol sa mga babaeng bisita. Wala sa kanila ang taong hinahanap mo. Isang buhay na tao na maayos, paano posible na bigla na lang mawala? Kumusta na ang pag-aayos ng CCTV? Madilim ang pasilyo noong araw na iyon. Hindi malinaw ang kuha ng CCTV. Pero huwag kang mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa pinakamahusay na teknikal na team sa ibang bansa. Dapat ay may resulta na agad. Bago lumabas ang opisyal na resulta, ipagpatuloy mo ang investigasyon, lahat ng dating babaeng empleyado ng kumpanya. Kung wala sa mga kasalukuyang empleyado, mag-imbestiga ka sa mga umalis na. Ang mga umalis. Ang mga nasa 40 hanggang 50 taong gulang dapat ding imbestigahan. Imbestigahan. Yang Zhao Zhao. Ngayon, si Gianan. Lee ang nag-anyaya sa amin para sa isang handaan. Ang mga sinabi ko sa inyo noon. Naaalala nyo ba ng malinaw? Tandaan na ako ay pinunduhan ni Gang Li. Dapat ay makuha natin ang kanyang pabor. Tandaan na ang kuya ko ay pinunduhan ni Gang Li. Dapat ay makuha natin ang kanyang pabor.
Ang galing ng aking mga anak. Ang aming zuwang-zuwang, kaya niyang kumain ng 3 malalaking mangkok sa isang upuan. Kahit ang mga biik ay hindi makakain ng ganoon karami. Ate, ano ang ginagawa mo dito? Ano ba? Ang pamangkin ko mula sa aking pamilya ay napili din ng pamilya Lee. Bakit hindi siya pwedeng pumunta? Akala mo ba na makikisama sa pamilya Lee ay magiging successful ka na agad? Gusto mong iwanan kami para mamuhay ng maayos. Walang paraan. Ate, ang ganda ng mga apo mong kambal, lalaki at babae. Ang cute nila. Anong mga apo? Mga anak niya iyan. Pasensya na. Ayos lang. Totoo, mga anak ko ito. Sabi nila, mataas ang risk kapag matanda ng mga anak. Kambal pa ang pinagbuntis mo. Ang hirap talaga noon. Nasaan ang tatay nila? Hindi ba kayo sabay? Ako, wala pa akong asawa. 40 taong gulang na. Wala pa ring asawa. Yung ibang tao, mukhang mabait, pero malandi pala. Sa ganitong klaseng party ng pamilya Lee, hindi ko alam kung paano nakapasok ang ganyang klase ng tao. Tayo, mas mabuting lumayo tayo sa kanya. Mahilig sa kalokohan sa labas. Baka may sakit pa. Delikado. Tama ka dyan. Jaja, lumayo ka sa 2 batang iyan. Huwag kang makipaglaro sa kanila. Narinig mo ba? Jiao Jiao. Sasama kayong lahat, bakit niyo sinisiraan ang nanay ko? Mabait si Lolo Katiwala. Hihingi ako ng hustisya sa kanya. Parang pamilyar sa akin ang batang iyon. Yang. Siya. Yang, okay ka lang ba? Huwag kang umiyak, ha? Huwag kang umiyak, huwag. Aray, paumanhin. Yung janitor noon. Bakit siya nandito? Yang, mabait ka. Dalhin ka ni Mama para lagyan ng gamot. Jiao, alis na tayo. Ginoong Lee, pasensya na po talaga. Yang, kamukha niya ang nanay niya. Walang modo talaga. Kanina, nakipagtalo pa siya sa ibang bisita. Nakipagtalo pa siya. Napalaganina, ngayon naman naabala pa niya kayo. Pero, wag po kayong mag-alala. Paalisin ko na sila agad. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Napaalisin mo ang bisita ng pamilya Lee? Yung boses ni Ginoong Lee. Parang kamukha ng lalaki noong 6 na taon na ang nakalipas. Paumanhin. Hindi ko ibig sabihin iyon. Umalis ka. Putang ina mo, maghintay ka lang. Hanapin mo ang doktor ng pamilya at gamutin mo ang sugat ng batang ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kahit ang demonyong buhay ay may mabuting puso pala. Sumama po kayo sa akin. Papa. Tatay. Ikaw ba ang tatay ko? Pasensya na. Bata pa kasi, hindi pa naiintindihan. Tara na. Kakaiba. Kanina, nakita kong umiiyak yung maliit na batang babae. Bakit parang nasasaktan ang puso ko? Ginoong Lee. Yung CCTV footage mula 6 na taon na ang nakalipas, naayos na. Tara, tingnan natin kaagad. Ang tagal na ring hindi naging masaya ang bahay ng mga Lee. Ang daming bata sa buong bahay. Isang mas cute kaysa sa isa. Nakakatuwa lang tingnan. Kung sana ako rin ay mayroon. Isang apo na napakaguwapo. Ayos na sana. Ginang, ang batang ito, si Wen Yang, yung pinasok ninyo ng hindi karaniwan. Ito ang kanyang ina at kapatid na babae. Magandang araw po, Ginang Lee. Magandang araw po, Lola Lee. Mabuti. Kahit anong mangyari, huwag pabayaan ang edukasyon. Magaling kang ina, mula ngayon, ang matrikula ng pamilya ninyo. Sagot na ng pamilya Lee. Talaga po? Salamat po, Ginang Lee. Ang cute naman ng magkambal na ito.
Halika, lumapit kayo kay Lola. Titigan kayo ni Lola ng mabuti. Ang batang ito, bakit kamukhang kamukha ni Xu Cheng noong bata siya? Ginang Li, may gusto akong ihayag. Iriri-report ko ang batang ito sa pagnanakaw. Ginang Li, nakita ko lang itong hamak na bata. Pumasok ng palihim sa kwarto ng pamilya Li. Ninakaw ang isang game console. Mamaya, kapag napatunayan na ang pagnanakaw, tingnan natin kung paano ka pa makakapasok sa pamilya Li. Nagsasabi ka ng kasinungalingan. Hindi ako nagnakaw. Ginang Li ang anak kong si Yang Yang. Mula pagkabata ay masunurin at matino. Hindi siya gagawa ng pagnanakaw. Sinasabi mo na nagnakaw siya. Ano ang ebidensya? May ebidensya. Nakita ko lang siya. Inilagay sa kanyang bag. Ginang Li, matibay ang ebidensya. Ginang Li, huwag kayong padala sa kanya na nagkukunwari lang. Ito si Wenying. Nagbuntis bago ikasal. Ayon sa kasabihan, kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang batang pinalaki ng ganoong ina, paano magiging malinis ang kanyang mga gawa? Tama ba? Ano sa tingin mo? Ganitong klaseng tao pa ang makakapasok sa pamilya Lee? Napakalaking kahihiyan para sa amin. Ang reputasyon ng pamilya Lee. Pagnanakaw pa, pagsisinungaling pa, ang anak ko. Hindi dapat maging kaklase siya. Tiyak na masasama siya. Ang bata ay likas na masama. Ngayon, nagnakaw na. Bukas, baka makapatay na o magsunog. Paalisin siya. Kanselahin ang kanyang pagpasok sa paaralan. Kayong lahat, kalmahan ninyo. Ang Lihua Elementary School ay laging tumatanggap lamang ng mga estudyanteng mahusay sa pag-uugali at pag-aaral kung talagang nagnakaw ang batang ito. Lihua tiyak na kanselahin ang kanyang pagpasok. Tagapangasiwa, dalhin ang ina at anak na ito. Imbestigahan ng mabuti. Hindi ako aalis. Hindi ako nagnakaw. Hindi rin nagsisinungaling. Bakit ako aalis? Ikaw ang nagnakaw at ipinasok sa bag ko. Hindi ako nagnakaw. Ayos ka talaga. Hayop ka. Ang dali-dali mong magsinungaling. Nanay mo ba ang nagturo sa'yo nito? Nandito ang saksi at ang ebidensya. Magkakaila ka pa? Wenying, kailangan talagang disiplinahin ang batang ito. Mahordo mo. Ilabas mo na sila. Hindi ako aalis. Bata, kung aalis ka na ngayon, matatanggal lang ang enrollment mo. Pero kung magpupumilit kang manatili, baka sa buong Haicheng, wala nang paaralang tatanggap sa'yo. Yang. Ganitong klaseng paaralan, ayoko namang pasukan. Kawalan ng paaralan ang mawala ako. Ang mawala ang Lee Group, kawalan ng mga negosyanteng nakikipagtulungan sa kanila. Huwag ka nang mag-alala. Paglaki ko, tutulungan kitang pamahalaan ng kumpanya. Siya. Pinapaalis ka ni Mrs. Lee. Bingi ka ba? Ha? Mahordomo, palayasin mo na sila. Sandali. Bakit ba ang batang ito ay laging nagpapaalala sa akin kay Xu Cheng? Masama si Lola Lee at si Auntie. Hindi siya nagbabayad ng utang at inapi niya kami. Mabait ang nanay ko. Hindi rin mahilig sa video games ang kuya ko. Totoo nga. Mukhang totoo naman ang sinasabi. Ang sakit naman ng iyak ng bata. Baka naman, napagbintangan lang natin siya. Sabi nga nila, may kanya-kanyang problema ang bawat pamilya. Baka naman personal na galit lang talaga ito. Anong dahilan ng pag-iyak mo? Nagpapanggap ka lang para maawa sila sa'yo. Ginoong Lee, hanggang dito na lang ang kaya nating maibalik. Tagalinis. Baka yung babae nung gabing iyon ay siya? Tara na. Pumunta tayo sa function hall. Opo. Jiao. Nanay, masama ang pakiramdam ko. Yang. Kunin mo agad ang gamot ng kapatid mo. Bilisan mo. Sige. Manang. Inaatake ng hika si Jiao Zhao. Nasa bag niya ang gamot. Ang usapan natin, mamaya na. Hayaan mo muna akong painumin siya ng gamot. Pakiusap. Sige, tutulungan kitang kunin. Bigyan mo ako. Kung hindi agad siya makakainom ng gamot, maaari siyang mamatay. Wag. Matandang Ginang Li.
Inaatake ng hika si Zhao Zhao. Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Kung hindi siya makakainom ng gamot, mamamatay siya. Huwag kang magpanik. Maraming doktor ang pamilya Lee. Kukuha ako ngayon din. Ginang Li. Ako ang manang niya. Nagkukunwari lang yan. Matandang ginang Li. Nanghihina na si Zhao Zhao. Nakikiusap ako, iligtas mo siya, tatapakan ko ang ulo ko. Pakiusap. Ginang Li. Hindi lang nang umit. Hindi pa umamin. Ngayon nagkukunwaring may sakit at ayaw umalis. Mukhang akala mo talaga madali kaming apihin, pamilya Lee. Mga tauhan, palayasin ninyo sila. Bitawan ninyo ako. Zhao Zhao. Mama, hirap na huminga ang kapatid ko. Mga mamamatay tao kayo. Kung may mangyari man sa anak kong babae, hindi ko kayo patatawarin. Hanggang ngayon matigas pa rin ang mukha mo. Dalhin ninyo sila sa presinto. Sampahan ng mabigat na kaso. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ayos lang. Nandito si Mama. Sisiguraduhin kong maliligtas ka, anak. Anong ginagawa ninyo? Magandang araw po, Ginoo. Tumigil kayong lahat. Anong nangyayari? Ang sakit ng dibdib ko. Inatake sa asma si Zhao Zhao. Muntik na siyang mawala sa atin. Nakikiusap ako, tulungan mo siya. Ano ba talaga ang nangyari? Amo Li. Huwag kang magpalinlang sa kaawa-awang itsura niya. Ang talino ng taong ito. Li Kuifang. Kung may mangyari man sa anak ko, hindi kita patatawarin. Kunin niyo ang doktor, ngayon din. Kapag nahuli pa, lahat kayo ay tatanggalin. Ayos lang. Zhao Zhao. Ayos ka na, Zhao Zhao. Okay ka na. Buti na lang naagapan ng gamot. Kung napatagal pa ng konti, malala ang magiging resulta. Amo Lee, nakuha na namin ang CCTV. Si Wen Yang ay hindi talaga pumasok sa kwartong iyon. Li Kuifang ang nagtago ng game console na ito sa bagya ng palihim. Siya nga ang nagsinungaling. Ang galing umarte. Nalinlang niya tayong lahat. Kawawa naman sila. May ganitong masamang kamag-anak. Nangahas kang manira. Sa babaeng mahalaga kay Amo Lee. Ngayon, talagang sumabit siya. Li Kuifang, nangahas kang gumawa ng gulo sa teritoryo ng pamilya Li. Akala mo ba mga tanga kaming lahat dito? Matandang Ginang Li. Ako. Amo Li, nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Maging mahabagin po kayo. Patawarin ninyo ako. Wala akong karapatang magdesisyon. Nasa biktima ang desisyon. Wen Ying, baliw ka ba? Ako ang ate mo. Ate. Mamamatay tao ka. At hinayaan ko pang apihin mo ang anak ko. Magsorry ka sa anak ko. Dahil sa'yo, muntik nang mamatay ang anak ko. Papatayin kita. Magsorry ka sa anak ko. Bakit mo ginawa to? Bakit ayaw mong magsorry sa anak ko? Papatayin kita. Nagkamali ako. Nagkamali na ako. Okay na ba yon? Dalhin niyo si Li Kuifang. Ayon sa dating patakaran ang pagtrato. Basta may hininga pa. Opo. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Wen Ying, hindi kita palalampasin. Nitong mga nakaraang taon, mag-isa niyang pinalaki ang 2 anak. At may mga gantong kamag-anak na parang vampira. Paano niya ito kinaya? Ligtas na ang pasyente. Magpahinga lang ng ilang araw, okay na. Dalhin si Zhao Zhao sa pinakamagandang ospital sa buong Haicheng para magpakomprehensibong pagsusuri. Ang pamilya Li ang sasagot sa lahat ng gastos. Opo, aayusin ko na po agad. Ginoong Li. Ano po itong? Nangyari ito sa bahay ng pamilya Li, dapat akong mananagot. Kapag gumaling na si Zhao Zhao, pag-aralin mo na siya kasama ni Yang Yang sa Lihua School. Talaga po? Salamat po, Ginoong Li. Lagi nilang sinasabi na malamig ang puso ni Ginoong Li. Akala ko, mabuti naman pala siya. Oo nga pala, Wen Ying. May itatanong ako sa'yo. Ang 2 batang ito ay akin ba? Ano? Ang babae sa video ikaw ba yan?
Hindi ba't ito yung CCTV noong gabing yon 6 na taon na ang nakalipas? Baka naman si Ginoong Lee ang lalaking yon noong gabing yon. Sagutin mo ang tanong ko, ang babae sa video ikaw ba talaga yan? Ang dalawang batang ito. Akin ba talaga ang mga ito? Mahigpit sa pamilyang mayaman ang pagtutugma ng estado sa buhay. Kung malaman niya na pinanganak ko ng palihim ang kanyang mga anak, tiyak na hindi niya tatanggapin, baka nga pahamakin pa niya sina Yang at Sauzaw. Hindi. Ganon ka ba kasigurado? Noong araw na yon, ay araw na tinanggal ako sa Lee Corporation. Mamaaga akong umalis, imposibleng nandun pa ako sa opisina ng ganong kalit. Baka naman. Nagkamali nga ako ng pagkakilala. Ang pagtanggal sa iyo noon ay pagkakamali ng desisyon ng kumpanya. Bilang kompensasyon, maaari kitang i-rehire sa departamento ng logistics, doble ang sahod. Hindi. Hindi na kailangan. Kung araw-araw akong nasa ilalim ng mata ni Ginoong Lee. Paano kung mabuko sina Yang at Sauzaw, anong gagawin ko? 50,000 ang buwan ng sahod, magaan ang trabaho. Ginoong Lee, salamat sa kabutihan ng iyong loob pero 80,000 ang buwan ng sahod. ako hindi ito tungkol sa pera. 10,000 ang buwan ng sahod, 4 na araw na pasok, 3 araw na pahinga. Sige, trabaho sa paglilinis ang gagawin. Yang, Sauzaw, paumanhin. Ang laki kasi talaga ng alok niya. Kapag nakapag-ipon na ako ng pampaaral ninyo sa kolehiyo, tsaka ako magre-resign muli sa Lee Corporation. Ma'am, yung maliit na batang babae ay ligtas na. Mabuti naman. Kung sakaling may mamatay sa handaan ng pamilya Lee, hindi maganda ang sasabihin ng mga tao. Opo. Pero, Ginang, ang binata po nitong mga nakaraang araw ay masyadong interesado sa mag-ina. Ano ang ibig mong sabihin? Ginang, hindi po ba ninyo napapansin na si Wen Yang ay kamukhang kamukha ng binata noong bata pa siya? At dati pa, nagtrabaho si Wen Ying bilang tagalinis sa Lee Group. Paano kung... Huwag kang magsalita ng ganyan, tagapangasiwa. Ang pamilya Lee ay nagbabayad ng malaki sa iyo. Hindi para mag-imbento ka ng kwento tungkol sa anak ko. Halos kaedad ko lang si Wen Ying. Paano siya magiging manugang ko? Kung kumalat ang ganitong usapan, saan na ilalagay ang mukha ng pamilya Lee? Pasensya na po, Ginang. Naging madaldal po ako. Huwag mo nang ulitin ang mga ganitong salita. Opo. Umuwi ka na. Matagal nang hindi interesado sa babae si Xu Cheng. Baka naman may kakaibang hilig talaga siya. Paano kung talagang mag-uwi siya ng matandang babae? Eh di lalo na, hindi ako magkakaapo. Hindi pwede. Bago pa siya gumawa ng kahit anong kalokohan, kailangan kong maglagay agad ng babae sa tabi niya na bagay pakasalan. Kumusta, Tita Lee? Kian, gusto mo bang magtrabaho sa Lee Group? Nanay, kaya mo yan sa trabaho. Si Yang at ang kapatid na babae, mabait din sa eskwelahan ngayon. Si Zhao at si Kuya, naghihintay kami sa'yo sa bahay. Ate Yingying, anong pinagtatawa mo? Tingnan mo, ito ang mga anak ko. Talaga? Patingin nga? Ang cute-cute naman nila. Pero yung mukha nitong batang lalaki, parang may pagkakahawig kay Ginoong Lee. Huwag kang ganyan, imposible yun. Anong ikinakabahan mo? Pinupuri ko lang naman ang anak mo. Si Ginoong Lee, kahit na may konting init ng ulo, ang gwapo pa rin naman ng mukha niya. Wala pa akong nakikitang lalaking mas gwapo pa kay Ginoong Lee, di ba? Ginoong Lee, 5 minuto na lang. Magsisimula na ang pulong. Si Ginoong Lee, batang mayaman at matagumpay. Mga batang tulad ninyo, siguradong gustong-gusto nyo yan. Ako, matanda na ako. Kailangan kumikita at nag-aalaga ng mga anak. Wala akong oras para tingnan siya. Ginoong Lee, itutuloy pa ba ang pulong ngayon? Pakitingnan ulit. Sa susunod na lang. Kayong dalawa, oras ng trabaho. Sino ang nagpahintulot sa inyong magtamad-tamad dito? Si Yu Chen, 2. Bagong logistics supervisor ng kumpanya. Sabi nila,
Si Madam Lee mismo ang naglagay sa kanya dito. Kababata ni Amo Lee. Wala tayong laban sa kanya. Bakit ngayon ko lang nakita to? Baguhan lang po. Magandang araw po, Supervisor Yu. Ako po ang bagong janitor. Ano ba ang ginagawa ng HR? Matanda ng ganyan, nakapasok pa. Kumpanya ang Lee Corporation. Hindi home for the aged. Parang, pamilyar yung mukha ng matandang to ah. Itaas mo ang ulo mo. Siya yun. Paano nangyari yun? 6 na taon na ang nakalipas. Naghirap ako para lang makahanap ng pagkakataon para painumin siya. Pero naunahan ako ng matandang to. Pagkalipas ng ganito katagal, lumitaw na naman siya sa kumpanya. Siguradong para mangulit kay Kuya Shucheng. Wenying, di ba? Mag-impake ka na at umalis ka. Tinanggal ka na. Tanggalin. Bakit? Dahil tamad ka sa trabaho at nahuli kita. Lunch break na yon. At ngayong araw, tapos ko na ang lahat ng gawain. Pwede mong tingnan kung ayaw mong maniwala. Pagkatapos na, pwede ka nang magpahinga. Natapos mo na ang pagwawalis. Hindi mo ba alam na kailangan ulitin? Inemploy ka ng kumpanya para magtrabaho, hindi para mag-aliw. Dati, tiniis ko ang lahat para lang mabuhay. Pero nadamay ang 2 kong anak sa paghihirap. Para kay Yang Yang at Zhao Zhao, hindi na ako pwedeng maging sunod-sunuran tulad ng dati. Supervisor Yu, bagong salta ka pa lang, inaabuso mo na ang kapangyarihan mo. Gusto mong tanggalin ng basta-basta ang empleyado. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ni Amo Lee at pagbuntunan ka? Putan Jaina, isa ka lang maliit na tagalinis. Sino ka ba? Humarap ka pa sa akin gamit si Kuya Shucheng. Mukhang kailangan kitang sampailan ngayon. Para malaman mo kung nasaan ang lugar mo. Ano to? Bakit mo ako sinasampal? Ano ngayon kung sinampal kita, para sa isang hamak na tulad mo? Ang paghawak ko sa'yo ng personal, ay isang karangalan. Sasabihin ko sa'yo, hindi lang kami ni Kuya Shucheng, ay magkababata. Ako rin ang, hinirang na magiging manugang ni Mrs. Lee. At ang magiging, asawa ng presidente ng Lee Group. Sa buong Lee Group, mula itaas hanggang ibaba, sino man ang gustong tanggalin ng binibini, tanggalin. Anong tingin mo yan? Ayaw mo. Ayaw mo man, tiisin mo. Yukian-kian, hinawakan mo ang tao ko. Nagpaalam ka ba sa akin? Ang tao niya. Bakit, alam ba ni Kuya Shucheng, na si Wenying ang babae, noong gabing iyon? MSU. Nasugatan ng anak ni Wenying sa party ng pamilya Lee para makabawi si Amo Lee. Sinadya niyang kunin ito sa kumpanya. Dapat alagaan mo siya. Paano mo pa siya maapi? Ako pala ang nagkakamali. Sabi ko na nga ba, sobrang dilim nung gabing iyon. At nalasan pa si Kuya Shucheng. Imposibleng maalala niya kung sino ang babaeng nakasiping niya. Kuya Shucheng. Ang totoo, itong matandang ito, ang tamad magtrabaho. Tinutulungan lang kita. Naturuan siya ng leksyon. Malinis na malinis ang sahig. Maganda ang pagkakagupit ng mga halaman. Ang mga gamit sa mesa ay maayos na nakahanay. Kung tamad ang tawag dito, dapat kang magpatingin sa mata. Yukian-kian. Dahil magkaibigan ang ating mga pamilya, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung magpapatuloy ka sa kalokohan mo, huwag ka nang pumasok. Kuya Shucheng, ako. Wala ka bang trabaho? Umalis ka na. MSU. Tumigil ka na. Halika na. Tara na. Tara na. Tara na. Salamat sa tulong mo ngayon. Salamat. Mukhang suplado si Amo Lee. Pero parang, may malasakit naman pala siya. Lee. Ginoong Lee. Ginoong Lee. Nasa opisina tayo. Anong gusto mong gawin? Sinusuri ko lang ang trabaho mo. Anong iniisip mo?
Ako. Maganda ang ginagawa mong trabaho. Mula ngayon, ikaw na ang magiging responsable sa paglilinis ng opisina ko. Dito sa kumpanya, ako lang ang dapat mong sundin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Nandoon ang opisina ko, sumunod ka sa akin. Ang kakaiba naman, nagpakita ng interes si Ginoong Lee sa isang tagalinis. Para sa kanya, nagpakita pa siya ng masamang mukha kay Yu Qianqian. Oo nga, hindi ko pa nakita si Ginoong Lee na nagpakita ng malasakit kanino man. Ano sa palagay ninyo? Baka naman, siya ay ang sikretong kasintahan ni Ginoong Lee. Tama na, ang hula-hula ninyo. Ang edad ng tagalinis na iyon, halos inana ni Ginoong Lee. Sa palagay ko, siguro ayaw talaga ni Ginoong Lee kay Yu Qianqian. Kaya niya ginawa iyon, para lang mapahiya si Yu Qianqian. Wala ba kayong ginagawa? Bumalik na kayo sa mga pwesto ninyo. Gusto ba ninyong matanggal? Ang matandang sirena na si Wen Ying. Kung patuloy siyang magpapakita sa harap ni Kuya Shu Cheng, magkakaproblema rin tayo balang araw. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para mapaalis siya sa kumpanya. Ano? Pinaghihinalaan mo pa rin na si Wen Ying ang babae na nakipag one night stand sa'yo nung gabing iyon? Hindi ba tumanggi na siya? At saka, 40 pataas na siya at may 2 pang anak. Hindi talaga pwedeng mangyari yon. Sabihin kong imbestigahan mo. Nung gabing iyon, 6 na taon na ang nakalipas, lahat ng galaw ni Wen Ying. Kung anong oras talaga siya umalis sa opisina, imbestigahan mo lahat ng detalye. Opo. Sige, titingnan ko na. Kahit na itinanggi ni Wen Ying, pero tuwing nakikita ko ang 2 niyang anak, parang nakakapagpalapit sila sa akin. Kailangang malaman ko ang katotohanan. Amoli. Ako. Noon, iniligtas mo si Zhao Zhao at tinulungan mo ako sa opisina. Ito ay pinatuyong mangga mula sa amin sa probinsya. Ito ay pasasalamat. Hindi, tingnan nyo. Nagmamakaawa siya kay Amoli sa harap ng lahat. Ang lakas ng loob niya. Kahit mukhang matanda na ang janitor na ito, medyo maganda pa rin naman. Hindi ba siya nahihiya at nangangarap pang akitin si Amoli? Matandang pipino na pininturahan ng berde. Walang hiya. Tingnan nyo ang ekspresyon ni Amoli. Nagbago na. Halatang galit na siya. Yung huling babaeng lumapit kay Amoli, pinalayas na niya sa Haicheng. Tayo, hintayin na lang natin na mapalayas din siya. Pasensya na, Amoli. Hindi ko naisip ng maigi. Hindi ko dapat ibinigay ito sa'yo. Huwag kang magkakamali, hindi kita inaayawan. Wen Ying. Prutas na pinatuyo na pang mahirap lang ang kumakain nito. At ipinagkaloob mo pa kay Kuya Shu Cheng. Mangga pa ang ibinigay mo. Alam ng buong kumpanya na allergic si Kuya Shu Cheng sa mangga. Ano ba talaga ang balak mo? Paumanhin. Hindi ko talaga alam na allergic ka sa mangga. Paumanhin, Sir Lee. Kakapasok mo lang sa kumpanya. Sinusubukan mo nang lumapit kay Sir Lee. Huwag mong isiping hindi ko alam ang nasa isip mo. Wala akong ganon. Hindi ganon. Bago ka magbalak sa iba, dapat munang tumingin sa sarili sa salamin. Wen Ying, ang murang prutas na pinatuyong ito, ipinagkaloob mo pa kay Kuya Shu Cheng. Alam mo ba, na lahat ng prutas sa pamilya Lee ay iniluluwas mula sa ibang bansa. Kahit isa lang sa mga iyon, ay presyong hindi mo kayang isipin. Naiintindihan mo ba? Ang prutas, tulad ng babae, mas masarap kapag sariwa. Ito ay luma, tuyot, at kulubot. Wen Ying, hindi mo ba talaga inakala na may magkakagusto dito? Paumanhin, Sir Lee. Kulang ako sa pag-iisip. Kuya Shu Cheng, sa tingin ko, ang empleyadong may masamang handgaring ito ay dapat tanggalin na. Maraming empleyado ang nakatingin dito. Kuya Shu Cheng, kung ipagtatanggol mo siya, paano kung sa hinaharap ang kumpanya ay magkaroon ng masamang ugali? Tama na. Bago pa ako magalit, umalis ka na. Narinig mo ba, Wen Ying? Kuya Shu Cheng, ay pinapauwi ka na. Ikaw ang tinutukoy ko. Ano? Yu Qianqian. Simula bukas, hindi ka na kailangang pumasok sa opisina. Shu Cheng, ang pagpasok ko sa kumpanya ay personal na inayos ni Mrs. Lee.
Alam mo namang mabuti, ang hangarin niya. Talaga bang dahil sa babaeng ito, kakalabanin mo si Mrs. Lee? Yu Qianqian, ang mga bagay ko, hindi dapat pakialaman ng iba. Umalis ka. Wen Ying, maghintay ka lang. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapahamak. Si Sir Lee, dahil sa isang tagalinis, pinatanggal pa si Yu Qianqian. Bagamat medyo matanda na, ayos pa rin naman ang itsura. Itong si Wen Ying, baka naman talagang may koneksyon kay Sir Lee? Malamang, dapat na lang nating maging mabait sa kanya sa hinaharap. Akin na yan. Ano? Sir Lee, Hindi ba ito ang pasasalamat mo sa akin? Masarap. Salamat. Hindi ba allergic si Sir Lee sa mangga? Bakit niya kinain ang pinadalang mangga? Sir Lee, baka naman may pumalit na sa kanya. Sir Lee, hindi ka ba allergic sa mangga? Duraan mo na. Ayos lang, inom lang ng gamot. Mula ngayon, wala nang mga api sa'yo. Hindi ko pa nakita si Sir Lee na ganyan. Sir Lee, Bakit ba niya ako G na ganyan? Hoy, Tita Lee, dahil sa matandang babaeng yun, pinatanggal ako ni Shu Cheng. Ay, matigas talaga ang ulo ng batang yan. Wala rin akong magagawa sa kanyang desisyon. Ang paglalagay sa'yo sa kumpanya ang tanging kaya ko. Ang natitira, kailangan mong pagsumikapan. Kung hindi mo siya mapapasaya, wala na akong magagawa. Tita Lee, pwede bang? Qian, dahil tinanggal ka ni Shu Cheng, huwag ka nang pumunta sa opisina. Kung makita ka niya ulit, lalo lang siyang maiinis. Tita Lee, Tita Lee. Putang inang Wen Ying. Sa loob ng 3 araw, kung hindi kita mapapaalis sa Haicheng, palit na ako ng apelyido. Mga magulang, pwede nang dalhin ng mga bata para mag-free play. Sige, mga magulang at mga bata, sumunod po kayo sa guro dito. Nanay, gusto ko yung plato na yun. Tara na, punta tayo doon. Tara, nanay, sabay tayong pumunta. punta tayo doon. Dito, dahan-dahan lang. Yang, Jiao, nasaan ang mga magulang ninyo? Ma'am, abala at pagod na pagod ang nanay ko, kaya makakarating lang siya mamaya. Sige, samahan ko kayo maghintay, okay? Yang. Sausaw. Nanay. Ay, pasensya na. Nalate ang nanay mo. Dahil nandito na ang magulang, sumali na kayo sa aktibidad. Salamat po, ma'am. Hoy, si Wen Ying pala ito. Meseo. Anong ginagawa mo rito? Isa ang pamilya Yu sa mga trustee ng Lihua. Narito ako para inspeksyonin ang aktibidad ng paaralan. May problema ba? Ikaw at ang 2 anak sa labas na ito. Ang walang karapatang narito. Meseo. Mga estudyante sila ng paaralang ito. Siyempre may karapatan sila na sumali sa paligsahan ng paaralan. Ang Lihua Elementary ay para sa mataas na lipunan na naghuhubog ng mga talento. Ikaw, isang tagalinis na nasa ilalim, at ang mga anak mo sa lalaking hindi mo asawa. Karapat-dapat bang pumasok sa ganitong paaralan? Puntahan ang principal. Papaalisin ko sila. Linisin ang lugar na ito para hindi masira ng 2 dumi. Ang magandang pangalan ng Lihua. Jilly, nalaman ko na. Yung babae nung gabing yon, malamang si Wen Ying. Tingnan niyo po. Tiningnan ko ulit ang CCTV ng kumpanya. Napansin kong pagkatapos ng oras ng trabaho ng lahat ng empleyado, si Wen Ying lang ang nag-iisang naglilinis ng CR. Pero kung anong oras eksaktong umalis, hindi na matukoy. Oras na para umuwi. Nasa kumpanya pa rin, naglilinis ng CR. Ito. Siguro inutusan siya ng supervisor ng paglilinis. Hindi niya matanggihan. Hanapin mo sa akin ang supervisor na yon. Gusto kong malaman ang eksaktong oras na umalis si Wen Ying ng gabing iyon. Meseo. Lahat ay may karapatang baguhin ang kanilang kapalaran. Bakit hindi pwedeng mag-aral sa magandang paaralan? Ang anak ng isang tagalinis? Miss Yu, malaking karangalan ang inyong pagbisita sa paaralan. Principal, ang Lihua Elementary ay ang pinakamahalagang proyekto ni Madam Lee. Kung hindi mo kayang pamahalaan ito, huwag mo nang pamahalaan. Ano pong ibig niyong sabihin? Kung kaya mo talagang pamahalaan, paano nakapasok sa Lihua ang mga taong nasa ilalim ng lipunan?
Kung sa tingin niyo po, Miss Yu, ay hindi sila karapat-dapat, edi hindi sila karapat-dapat, papalisin ko na sila kaagad. Guardia. Inaabuso niyo ang inyong kapangyarihan. Lumipas kami sa tamang proseso ng pagpasok. Wala kaming ginawang mali. Bakit kami palalayasin? Wen Ying. Sayang ang mahigit 40 taon ng buhay mo. Kahit pa dumaan kayo sa tamang proseso para makapasok sa lihwa. Basta gusto ko, kung sino ang gusto kong palayasin, mapapalayas ko. Kapag mayaman at makapangyarihan ka, magagawa mo ang gusto mo. Nung nagalit ako dati, nagdulot ito ng sakit kay Bunso. At napahamak si Mama. Ngayon, kailangan kong maging responsable. Mama, umuwi na tayo. Pwede namang mag-aral si Yang Yang sa ibang paaralan. Ganon din si Zhao Zhao. Basta kasama si Mama, pwede akong mag-aral kahit saan. Yang Yang, Zhao Zhao. Walang kwenta ang nanay niyo. Hindi ko kayo mabigyan ng maginhawang buhay, pero ibubuhos ko ang lahat ng lakas ko para makamit ninyo ang magandang kinabukasan. Meseo, ano ba talaga ang gusto niyong gawin namin para mapayagang manatili ang dalawang batang ito sa lihwa? Tungkol sa akin, hindi naman ako ganoon kawalang awa. Nakikita mo ba yung bakanteng lugar? Mamaya, magkakaroon ng paligsahan sa paglukso-lukso doon. Basta't makapagtagal ka hanggang dulo, at matalo mo ang ibang mga magulang. Magpapakita ako ng habag. At papayagan kong manatili ang dalawang batang to. Titingnan ko kung may buhay ka pang matapos ang buong palaro. Nanay, huwag kang sumali. Napakainit ng panahon. Baka ka mag-heat stroke. Ayoko nang manatili. Nanay, huwag mong payagan. Masyadong mainit. Napakabait ni na Yang Yang at Zhao Zhao. Hindi ko sila dapat pabigatan. Yang Yang, mabait ka. Zhao Zhao, mabait ka rin. Kaya ko to. Dito lang kayo at hintayin ninyo ako. Babalik agad ako. Mga bata, kailangan mag-warm up muna kayo. Kaya mo yan, Nanay. Dahan-dahan lang. Mag-warm up muna ako. Baka ka mapul ng muscle. Kaya mo yan, tatay. Kaya mo yan, nanay. Wen Ying, nilagyan ko ng gamot na makakagulo sa tibok ng puso mo ang tubig mo. Kapag nag-strenuous activity ka, bigla ka na lang mamamatay. Hintayin mong mapunta ka sa impyerno. 2 minuto na lang bago magsimula. Magsihanda na po ang mga magulang. Kaya mo yan, nanay. Magsisimula na. Ano ba yan? Bakit may isang magulang na napakatanda na sa mga sumali? Kaninong pasaway na bata ba yan? Pinapasali ang lola sa paligsahan ng paglukso-lukso? Anong lola? Kanina ko pa naririnig. Nanay niya yan. Di ko alam kung anong iniisip nila. 4-5 na. Nanganak pa. 4-5 nang manganak. Pagkatapos ng kolehiyo ng bata, matanda na siya. Sa kolehiyo pa lang, kailangan ng alagaan siya. Totoo, di naman nila iniisip ang bata. Oras na para magsimula. Magsihanda na po ang lahat. 3, 2, simula. Amuli. Nandito na siya. Amoli, ano po ang kailangan ninyo? 6 na taon na ang nakalipas nang matanggal si Wen Ying ng gabing iyon. Ikaw ang nagpaiwan sa kanya para maglinis ng CR sa kumpanya. Matagal na po iyon. Bakit ngayon lang po kayo nagtanong tungkol dito, Amoli? Tagapamahalasong. Mas mabuting sabihin mo ang totoo. Kung may itatago ka kahit isang salita. Hindi ako magtatago. Nang gabing iyon, ako ang nag-utos kay Wen Ying na maglinis ng CR. Kinabukasan, nang puntahan ko siya, nilinis niya ang lahat ng CR sa buong gusali. Kung iisipin, malamang hanggang madaling araw siya nagtrabaho. Madaling araw na pala siya umalis sa opisina, pero nagsinungaling siya sa akin na aalis ng maaga. Bakit kaya siya nagsinungaling? Amoli, bagamat pinag-extra work ko siya ng kaunti, pero hindi rin naman si Wen Ying isang mabuting tao. Mahilig siyang makinabang sa maliit na bagay. Bago siya umalis, kinuha pa niya ang isang panglinis ng inidoro ng kumpanya natin. Ano, panglinis ng inidoro? Amuli, bakit mayroong panglinis ng inidoro sa labas ng opisina ninyo? Amoli. 6 na taon na ang nakalipas. Pumunta ako sa opisina ninyo para hanapin kayo. Nasa labas lang ng pinto ninyo. Nahanap ang panglinis ng inidoro. Kung ganon, ang babaeng iyon ng gabing iyon, siya nga talaga. Noong una, imbestigahan ko, hindi pa rin nag-asawa si Wen Ying. Sa mga nakaraang taon, wala rin siyang ibang lalaki. Ang edad ni na Wen Yang at Wen Zhao ay eksaktong 5 taon. Sila. Malamang ang mga anak ko. Binabati kita, Amuli. May mga anak ka na. At 2 pa nga. Matagal nang nangangarap ng apo ang lola kapag nalaman niya na mayroon kang kambal na lalaki at babae.
Mababaliw siya sa tuwa. Tama ka. Sabihin mo agad itong magandang balita sa nanay ko. Oo nga pala, ano ang ginagawa ni na Wenying at ng mga anak niya ngayon? Ngayon ay Parent-Child Day sa Lihua Elementary School. Malamang sumasali sila sa aktibidad ngayon. Tara, tingnan natin. Kaya mo yan, nanay! Kaya mo yan, nanay! Sige, sige! 3 minuto pa lang ang nakalipas. Kaya nyo yan, mga magulang. Ang weird, sandali pa lang akong tumatalon. Bakit hindi ko na kaya? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi naman ganun kahina ang katawan ko. Kita mo, sabi ko na, matanda na, hindi talaga kaya. Halos isang henerasyon na ang tanda niya sa kanila. Paano siya makakasabay? Balita ko, nabuntis bago ikinasal. Kawawa naman ang anak niya. Wala namang ama, tapos ang nanay pa. Nakakahiya sa aktibidad sa araw ng pamilya. Totoo. Yang, saw. Hindi susuko ang nanay nyo. Mananalo talaga ang nanay nyo. Nanay, di na ako papasok sa eskwela. Pakiusap, huwag ka nang tumalon. Di na rin papasok si Jiao Jiao. Si nanay lang ang kailangan ni Jiao Jiao. 10 minuto na ang nakalipas. Tibayan nyo, mga magulang. Ano to? Bakit ganito kabigat ang pakiramdam ng puso ko? Nanay! Bakit siya hinimatay? Nanay, anong nangyari? Nanay! Anong nangyari? Alam ko na. Boss Lee, may nangyari kay Wenying at sa anak niya. Parang dahil kay MS, Ano? Pumunta ka agad doon sa pinakamabilis na paraan. Yu Qianshan, kung may mangyari sa kanilang mag-ina, gagawin kitang mas masahol pa sa pagkamatay. Sige. Ma, anong nangyari sa'yo? Magising ka na, Mama! Magising ka na! Wenying, ito ang kapalit ng pag-agaw mo, sa Kuya Ziyu Cheng sa akin. Mamahinga ka na lang ng maayos. May nangyari sa Parent-Child Day. Kapag kumalat to, wawakwak ang pamilya Lee. Tawagin nyo ang ambulansya. Prinsipaw, gusto mo bang mauna kang magbitiw? Miss Yu, buhay po ito? Magkaibigan ang nanay ko at si Mrs. Lee. Parang sariling anak niya ako mula pagkabata. Pasensya na. Wala na akong magagawa. Doktor ako, hayaan niyo akong tumingin. Mukhang bigla ang atake sa puso. Kailangan ng ECPR. Huli na. Tito, mabait po ang nanay ko. Pakiusap, tulungan niyo po siya. Tulungan niyo po siya. Tito. Kawawa naman ang batang to. Wala ng ama mula pagkabata. Ngayon, patay na rin ang ina. Ang 2 batang to, sa orphanage na lang lalaki. Oo nga. Mamamatay si Mama. Dahil sa kanya, ipaghihiganti ko si Mama. Ang sakit. Yoyo. Anong nangyari? Kuya Ziyu Cheng, bakit ka nandito? President Lee, bakit po kayo nandito? Papa, tulungan mo si Mama. Papa. Munting irog, sinong papa ang tinatawag mo? Ang tulad ni Kuya Ziyu Cheng, ay kayong mga munting irog, karapat dapat ba? Bitawan mo ang kamay ko. Dalhin niyo agad ang bata sa ospital. Dalhin niyo si Yu Qianshan. Kung may mangyari man kay Wenying at ang kanyang anak, ibubuwis niya ang buhay niya. Kuya Ziyu Cheng, pakinggan niyo ako. Bitawan mo ako. Ako ang pinili ni Mrs. Lee na magiging manugang. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Kuya Ziyu Cheng, bitawan mo ako. Pasensya na, nahuli ako. President Lee. Nagkakaroon lang ako ng malay bago mamatay. Guni-guni lang ito. Ano ang relasyon nila? Malaki ang agwat ng edad nila. Lahat ng school officials na narito ngayon, tanggalin. Ilagay ang kanilang mga pangalan sa blacklist. Mula ngayon, sa ilalim ng Lee Group, hindi na sila muling tatanggapin sa kahit anong kumpanya. Opo. Tatay, kuya at mama, wala namang mangyayari sa kanila, di ba? Hindi. Nandito si tatay. Hindi ko hahayaan may mangyari sa kanila.
Inamin ni tatay. Si tatay ba talaga ay ang tatay ni Zhao Zhao at kuya? O, noon. Pasensya na, mga anak. Kapag gumaling na si mama at kuya, sasamahan ko kayo pauwi. Babayaran ko ng maayos. Siba? Ligtas na ang pasyente, pero kailangan pa magstay sa ospital para maobserbahan ng ilang araw. Walang malubha sa matanda at bata. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Lee. Salamat. Ano ba ang meron sa matandang babaeng ito? Naengganyo si Kuya Shucheng ng todo. Kahit may dalawa siyang anak na pabigat, ayaw niyang intindihin. Hindi pwede. Kailangan kong sabihin ito kay Tita Lee. Gusto niya talaga ng apo. Kung alam niya ang anak niya, ang dating presidente ng Lee Corporation, ay gustong-gusto mag-alaga ng anak ng iba. Hindi niya palalampasin si Wenying. Bakit hindi pa tayo nakakarating? Naku, yung accelerator hindi naman dekorasyon. Diin mo naman. Ang bagal mo magmaneho. Gusto mo bang patayin ang mga langgam sa kalsada sa pagdaan? Madam, alam kong nagmamadali kayo, pero wag muna kayong magpanik. Ang mga bata, hindi naman mawawala. At saka, hindi pa tayo umaalis sa garahe. Ay, bahala na. Matagal kong hinintay ang aking panganay na apo, lalaki at babae. Gusto ko silang makita kaagad. Magandang araw po, Lola Lee! Mabuti. Noon pa, iniisip ko na sana magkaroon din ako ng magkambal na apo na matalino at mabait. Ang sarap siguro sa pakiramdam. Hala, nagkatotoo ang pangarap ko. Talagang pinagpala ang pamilya Lee. Pinagpala ako ng langit. Bilisan mo. Buisit, bakit hindi rin sumasagot si Tita Lee? Mga mahal kong apo, bakit nasa ospital? Ginoo, dito po yata ang kwarto. Kian, bakit nandito ka rin? Tita Lee, kakaiba, nasugatan si Wenying at ang anak sa labas niya. Bakit pati si Tita Lee naabala? At personal pa siyang pumunta rito sa ospital. Tita Lee, kailangan niyo pong mamagitin. Si Kuya Shucheng, naengganyo ng matandang babaeng si Wenying, ay hayagang nagbanta na kukunin ang buhay ko kung kumalat ito. Ang reputasyon ni Kuya Shucheng ay masisira. Akala ba ni Wenying dahil nagdala siya ng dugong Lee, ay pwede na siyang mang-api ng walang pakundangan? Dahil sa dalawang bata, balak ko sanang maging mabait sa kanya. Pero sa tingin ko ngayon, hindi na pwedeng panatilihin ang babaeng ito. Huwag kang mag-alala. Matalik na magkaibigan ako ng nanay mo. Sisiguraduhin kong protektado ka. Hindi ko hahayaang si Shucheng ay gumawa ng kalokohan. Salamat po, Tita Lee. Wenying, akala mo ba sa iyong mga nakakahiyang paraan ay maaagaw mo si Kuya Shucheng? Panaginip lang yan, hindi kailanman kakampi si Tita Lee sa'yo. Tara na, pasok na tayo at tingnan ng mga bata. Dito po. Anong nangyari? Anong nangyari? Paano siya nasugatan? Nang ganito? Tita Lee, yung matandang babae yun. Matanda na, hindi pa alam ang limitasyon niya. Gusto pa niyang sumali sa paligsahan ng paglukso ng lubid sa eskwelahan. Napakainit ng panahon, nanghina ang katawan at hinimitay. Karapat dapat sa kanya yun. Pati yung anak niya, siya rin ang hindi nakatayo ng maayos kaya nahulog. Pumunta lang ako sa eskwelahan para mag-inspeksyon. Sila ang nasaktan, wala akong kinalaman doon. Pero si Wenying, pinagbintangan niya ako. Ako raw ang may gawa. Pinag-utos pa niya si Kuya Ziyu Cheng na sisihin ako. Nahulog si Yang? Malubha ba? Sabi ng doktor, hindi naman malala. Si Zhao Zhao? Kumusta si Zhao Zhao? Lola, okay lang po si Zhao Zhao. Mabuti naman kung okay lang. Tita Lee, bakit ang laki ng pag-aalala mo sa dalawang batang to? Nababaliw ka na ba sa paghahanap ng apo? Kapag nakakita ka ng bata, hindi ka na makagalaw. Tita Lee, huwag kang magpapaloko sa mag-ina nilang tatlo, sa mukha nilang mababait. Yung matandang babaeng si Wenying. Ang lalaking nakipagtalik sa kanya para magkaanak. Yung anak nilang to, anong klaseng tao kaya yon? Tumigil ka. Napakawalang modo. Bakit ngayon ko lang napansin na ganito kabastos si Yu Qianqian? Ay, ang kahabag-habag kong apo. Napakabait na bata. Nauntog pa sa ulo.
Nakakabagabag talaga sa lola. Ano, Apo? Hindi ako nagkakamali ng pagdinig, di ba? Ang dalawang batang ito ay mga anak pala ni Shucheng. Nakayang sakta ng bata ng ganito. Si Wenying naman ay hindi rin karapat-dapat na ina. Pagkagising niya, bigyan mo na lang ng pera. At paalisin na. Huwag ninyong paalisin si Mama. Ang pagkakasugat ng bata ay hindi kasalanan ni Wenying. Ano ang ginawa mo? Sabihin mo ng buong buo kay mama. Kapag may isang kasinungalingan ka lang, alam mo ang kahihinatnan. Tama na, Li Shucheng. Ano ba ang meron kay Wenying? Bakit ka nakikipagsabwatan sa kanya para apihin si Chen Chen? Huwag mong kalimutan sa edad niya, maaari mo na siyang tawaging tita. Ma, ang apo mo ay nadulas dahil kay Yu Qianqian. Pinagtatanggol mo pa siya. Ano ang ibig mong sabihin? Nawalan ng malay si Wenying dahil nilason siya ni Yu Qianqian sa tubig. Si Yang Yang ay nadulas dahil siya mismo ang nagtulak. Totoo ba ang sinasabi ni Shucheng? Tita Lee, maniwala ka sa akin. Hindi ako. Kung sa palagay ni Miss Yu ay pinagbintangan kita ng walang dahilan, mas mabuting ipatawag na lang natin ang pulis. Ano ang parusa sa pagtatangkang pagpatay? Hindi na kailangang ipaliwanag ko pa sa iyo, di ba? Huwag, huwag. Tita Lee, pinagmasdan mo akong lumaki. Anong klaseng tao ako? Alam mo naman. Hindi talaga ako ang gumawa. Naniniwala ako kay Qian Qian. Sabi niya, hindi siya ang gumawa. Tiyak na, hindi nga siya ang gumawa. Butler, tumawag ka ng pulis para maliwanagan ang lahat nang hindi maakusahan ng walang basehan ng anak kong bulag sa pag-ibig ang isang mabuting tao. Sige, gagawin ko na. Huwag. Hindi ikaw ang gumawa. Bakit ka kinakabahan? Ako. Ano na ang gagawin ko? Si Wenying, ang masamang babae. Paano siya napakaswerte? 6 na taon na ang nakalipas, iyon lang ang isang beses. Nanganak siya, ang anak ni Shucheng. Mrs. Lee. Sobrang mahal ko lang si Shucheng. Hindi ko matanggap si Wenying. Sinira ang pangalan ni Shucheng. Kaya nga ako napasubo. Alam ko na ang mali ko ngayon. Patawarin mo ako. Yu Qianqian, ang nanakit sa apo ko. Ikaw nga ba talaga? Ako. Hay nako, Yu Qianqian. Naglakas loob kang sakta ng panganay kong apo. Ang lakas ng loob mo. Ako, hindi ko rin alam na sila ay ang mga anak ni Shucheng. Liu Qin, Narito. mula ngayon, ititigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Yu. Tungkol naman kay Yu Qianqian. Ayon sa dating patakaran ang pagtrato. Opo. Miss Yu, halika na. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Mrs. Lee, kayong dalawa ng nanay ko ay matalik na magkaibigan. Dahil sa nanay ko, tulungan mo ako kay Shucheng. Ipagmakaawa mo ako. Kung gagamitin niya ang mga paraan niya sa akin, talagang hindi na ako mabubuhay. Yu Qianqian, nakita kitang lumaki. Akala ko ay mabuting bata ka. Dati pa kitang itinatagpo sa anak ko. Hindi ko inaasahang ganito kasama ang puso mo. Naglakas loob ka pa sa isang inosenteng bata. Tulad mo, isang babaeng may pusong ahas. Hindi ka talaga makakapasok sa pinto ng aming pamilyang Lee. Mag-ingat ka na lang sa sarili mo. Miss Yu, sumama ka na lang ng maayos sa akin. Si President Lee sa'yo, naging mabait na. Sasabihin ko sa'yo, kung ngayon ay si Wenying at ang anak niya ay may nangyaring masama, baka wala kang ang pagkakataong lumuhod. Ay wala talaga. Tapos na. Lubusan ng tapos. Wenying, paggising mo pakakasalan na kita. Ha, Ginoong Lee. Ahem. Pasok. Ginoong Lee, may dokumentong kailangan mong pirmahan. Pupunta na ako diyan. Kuya, gising ka na pala. Nasaan si nanay? Nasaan? Nanay, huwag ka nang matulog. Gising na. Nanay, gising na. Gising na si nanay. Ayos lang si nanay. Natakot ba kayo? Sino ang nagdala sa atin dito sa ospital? Si Papa. Habang tulog kayo ni Kuya, si Papa ang nag-alaga sa atin. Papa, si Ginoong Lee kaya. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan.
Hindi kaya, tunay ang nakita ko, at hindi guni-guni. Pero si Ginoong Lee, bakit biglang nagpakita sa paaralan? At iniligtas ako, at inalagaan pa tayong mag-ina. Alam na kaya niya ang totoong pagkatao ni Yang at Cao Cao. Nanay, ang putla-putla ng mukha mo, masakit na naman ba ang pakiramdam mo? Ayos lang si nanay. Gising ka na. May nararamdaman ka bang hindi komportable? Tatawagin ko ang doktor. Hindi. Huwag na. Sakto, pinapunta ko rin ang lugaw na pampalusog na ipinagawa ko sa kusina para sa'yo. Si Ginoong Lee, may ganito palang malambot na side. Tikman mo. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Walang makikipag-agawan sa'yo. Salamat, Ginoong Lee. Ako na lang. Wenying. Mauna ka. Si Yu Qianqian, pinalayas na mula sa Haicheng. Ang mga matataas na posisyon sa liwa, malaking pagbabago rin ang naganap. Sina Yang at Cao Cao, mula ngayon, pwede nang makapag-aral ng matiwasay. Wala nang maninira sa kanila. Salamat, Ginoong Lee. Pero, sa palagay ko, hindi pa ito sapat para maiwasan ang muling pag-uulit nito sa hinaharap. Nagpasya akong ilantad ang pagkakakilanlan ng dalawang bata. Bakit hindi natin gawin ito sa ating engagement party? Engagement party. Ginoong Lee, may maling akala ka ba sa akin? Ako. Pinaglihim mo ang pag-aanak ng anak ko. Itinago mo ng 5 taon. Ngayong nahuli na kita, huwag ka nang umasang makakatakas. Ako. Wenying, balak mo bang hayaan ang mga bata na lumaki ng walang ama? Ang engagement party, isa sa ayos ko sa loob ng 1 buwan. Sa araw na iyon, imbibitahan ko ang lahat ng kilalang tao sa buong Haicheng. Ipapahayag ko ng formal ang pagkakakilanlan ng 2 bata at iaanunsyo na sila ang magiging tagapagmana ng Lee Group sa hinaharap. Hindi ako sang-ayon. Ma'am, tingnan ninyo ito. Xu Cheng, nagsilang si Wenying ng kambal para sa pamilya Lee. Naiintindihan ko na gusto mo siyang bayaran. Naiintindihan ko. Pero bilang presidente ng Lee Group, ang pagpapakasal mo ay isang malaking bagay na makakaapekto sa buong lungsod. Talaga bang gusto mong pakasalan ang isang babaeng napakatanda na, halos katulad na ng edad ng iyong ina, para maging katatawanan ng buong lungsod ang pamilya Lee? Malaya akong pakasalan kung sino ang gusto ko. Walang sino mang makikialam. Ang iba? Ako ang iyong ina. Dahil ikaw ang aking ina, kaya sinasabi ko lang ito sa iyo. 6 na taon kitang hinanap bago ko nahanap si Wenying. Hindi ko na siya pakakawalan muli. Sa buhay kong ito, siya lang ang pakakasalan ko. Ikaw talagang anak na Suwael. Gusto mo talaga akong patayin sa galit. Liu Qing, Po, ihatid mo ang matanda pa uwi. sige po. Ma'am, mauna na po kayo. Ikaw, talaga namang... Ma'am, Li Xiu Cheng, ako ang tunay mong ina. Hahayaan mo lang na ganyanin mo ako? Lalabanan mo pa ba ako? Lola, pakihinahon po ninyo. Sa totoo lang, sa tingin ko naman si Wenying, kahit medyo matanda na, pero base sa kanyang ugali at pananalita, mabait ang puso niya, mahinahon at magalang, at maganda rin naman ang itsura. Bukod pa riyan, siya ang tunay na ina ng batang lalaki at batang babae. Sige na, base sa ugali ni Xiu Cheng, kapag nagdesisyon na siya, walang makakapagbabago. Pero, dahil usapin ito ng tagapagmana ng korporasyon, hindi tayo pwedeng maging pabaya. Ganito ang gawin mo, bago mo ipahayag ng opisyal ang pagkakakilanlan ng 2 bata, magpa-DNA test ka muna. Kailangan kong makita ang opisyal na resulta ng DNA test, saka lang ako makakampante ng lubos. Sige po, madam. Aasikasuhin ko po ito. Kainis na Wenying, ginawa niya ako sa ganitong kalagayan. Hintayin mo lang, hindi kita pababayaan. Si Ginoong Lee. Ano ang ginagawa niya rito? DNA test. Nagdududa kaya si Madam sa pagiging tunay na magulang ng 2 batang iyon? Sakto, parang may nagdala ng unan nang inaantok ako. Wenying, panahon na para wakasan ka. Talaga bang hindi maayos, magpahinga ka pa ng ilang araw? Sa totoo lang, kung gusto mo, pwede kitang alagaan magpakailanman. Gagawin kitang pinakamasayang may bahay ng isang kilalang pamilya sa buong Haicheng. Walang magawa sa bahay, walang magawa rin sa labas. Tsaka hindi naman nakakapagod magtrabaho ngayon. Siya na.
Hindi pa naman napapalaganap ang relasyon natin ngayon. Hindi maganda kung makita tayo ng mga tao sa kumpanya. Mauna na ako. Ikaw, mamaya ka na bumaba. May nakalimutan ka ba? Kotse ni Amo Lee. Xiao Ying, bakit kasakay mo ang kotse ni Amo Lee papasok? Kaya pala ang tagal, hindi nakikipag-ugnayan sa pamilya. Nakipagrelasyon pala sa mayaman. Tara, puntahan natin at singilin natin siya ng malaki. Ate Ying, ang tagal mong hindi nagpakita. Ang ganda-ganda ng kutis mo. Tingnan mo ano to. Si Ate Ying natin nakahanap na ng tunay na pag-ibig. Ate Ying, may suot na ring singsing. Kailan ang kasal? Huwag mo kaming kalimutang imbitahan. Wen Yingmai? Naghahanap sa'yo sa labas. Kuya. Ate. Hindi na ako konektado sa pamilya ninyong Wen. Pinutol ko na ang relasyon natin. Ano ang pakay ninyo sa pagpunta rito? Ano? Ngayon lang nakasampa sa mataas na sanga? Hindi mo na kami kilala? Wen Ying? Walang kasing sama ang konsensya mo. Ako ang masama ang konsensya. Siyempre. Bilangin mo nga, gaano nakatagal ang hindi ka nagpapadala ng pera sa amin? Noong huli, pinapunta mo si Amo Lee para bugbugin ako ng ganito. Muntik na akong mamatay. May sakit ang kuya mo at ang nanay mo. Kaming tatlo, sa pagpapatingin, gamot, at mga pagsusuri, alin ang hindi nangangailangan ng pera? Ang perang ito, ikaw ang dapat magbigay. Xiao Ying, sumama ka kay Amo Lee. Tiyak na marami siyang ibinigay sa'yo, di ba? Hindi kami magpapahirap sa'yo. Bigyan mo lang kami ng ilang milyon, panggastos muna. Kapag naubos, hihingi ulit kami sa'yo. Tanghaling tapat. Ang galing ninyong mangarap. Ikaw talagang puta. Akala mo ba pag nakalipad ka sa sanga, magiging phoenix ka na? Kung hindi ka magbibigay ng pera, pupunta kami kay Amo Lee at magsumbong. Sasabihin namin na nagbuntis ka ng hindi kasal, malandi, at may nakakahawang sakit. Tingnan natin kung gusto pa niya sa'yo. Tsk! Kayong. Sobra na ang kalupitan ninyo. Amo Lee. Amo Lee. Ayon sa inyong utos, ang pangunahing pangkat para sa handaan sa buong mundo ay nakarating na sa Haicheng. Ang mga bulaklak na kailangan para sa piging, lahat ay mga rosas mula sa Bulgaria na dinala ng eroplano. Tungkol naman kay MS, Ben, ang mga alahas na kailangan niyang isuot ay galing din sa pinakamahusay na tatak sa Paris at ginawa ng buong gabi. Nasa daan na papunta rito. Mabuti. Tiyakin mo ang bawat isa. Sa kasunduan ng pagpapakasal, hindi ko hahayaang magkaroon ng anumang pagkakamali. Nauunawaan. Kanselahin agad ang kasunduan ng pagpapakasal. Li Xucheng, tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Ito ang babaeng laging nasa isip mo. Ang babaeng pinag-iisipan mo ng mabuti. Si Wen Yang at Wen Zhao. Hindi talaga mga anak mo. Sabi ko na nga ba, hindi mabuting tao si Wen Ying. Dahil lang sa mga anak niya ay may kaunting pagkakahawig sa'yo. Naglakas loob siyang magpanggap na mga Li. Talagang walang hiya. Ang ganyang manloloko, pinagtatanggol mo pa. Nais mo pang pakasalan siya at ibibigay mo pa ang buong Li Group sa kanyang mga anak sa labas. Ginoong Lee, ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang gagawin? Kanselahin ang engagement party. Paalisin agad si Wen Ying at ang dalawang batang yan sa pamilya Li. Paalisin sa Haicheng. Huwag na ninyo siyang papakitaan pa sa akin. Hindi ako naniniwala. Pupunta ako kay Wen Ying ngayon. Gusto kong siya mismo ang magsabi sa akin. Kung hindi ako maniniwalang niloloko niya ako. Oy. Sige na.
Hayaan mo na siyang mag-imbestiga. Kung hindi, yang ulo niyang puno ng pag-ibig. Hindi malalaman kung kailan pa siya malilinlang. Tumigil ka nga sa kakulitan. Kunin mo na ang pera. Kung hindi, pupuntahan ko na si Amuli ngayon. Si, puntahan mo na siya ngayon. Tingnan natin kung maniniwala sa inyo si Amuli. Ano ba yan? Bakit hindi man lang natakot si Wenying? Bagkus, lakas pa ng loob niya. Papa! 6 na taon na ang nakalipas. Nagkataon lang na nagtatrabaho din si Wenying sa Lee Corporation noon. Baka yung dalawa niyang anak sa labas ay kay Amuli? Kung ganoon nga, malaki ang kikitain ko. Xiaoying, ha? Sabihin mo sa akin ang totoo. Si Wenyang at Wen Zhao, kay Amuli ba ang mga yan? Ano? Ang pamilya Lee, iisa lang ang nagmamana sa bawat henerasyon. Yung dalawang yon, kung talagang anak ni Amo Lee, ang Lee Corporation, sa atin na mapupunta yan. Malapit na akong maging Ang pinakamayaman sa Haicheng. Hindi pwede. Hindi ko dapat guluhin si Li Xiucheng. Hindi dapat malaman ni kuya at ni ate. Siya ang ama ng mga bata. Mali ang hula ninyong lahat. Ang ama nitong dalawang bata ay hindi si Amo Lee. Hindi si Amo Lee ang ama ng dalawang batang ito. Sugalero ang ama ng mga bata. Utang na utang sa pagsusugal sa labas. Lahat ng ipon ko ibinayad ko para sa utang niya. Hanggang ngayon, milyon-milyon pa rin ang utang. Kaya huwag kayong umasang hihingi kayo ng pera sa akin. Wala rin akong pera. Hala, ano? Wenying, nawawala na ba sa sarili mo? Yung sugaling iyon, sa loob ng napakaraming taon, hindi na nagpakita. Tinulungan mo pa siyang bayaran ang sugal niya? Ama pa rin naman siya ng dalawang bata. Pwede ba na hindi ko siya asikasuhin? nababaliw na? Yung lalaking sinasabi mo, hindi ba yung taga-baryo natin? Yung kasabayan mong lumaki? Si Liu Erniu? Oh, siya nga. Ay nako, Siya ang pinakamahirap sa buong baryo natin. Ngayon, may utang pang sugal. Wenying, nabulok na ba ang utak mo? Walang kwenta ka. Wala na talaga akong pera ngayon. Haay. Kung mayroon pa kayong sobrang pera, baka pwede ninyo muna akong pautangin. wala? Kahit piso, wala. Wenying, hindi ba gusto mong maghiwalay na tayo? Sige, hiwalay na tayo. Huwag mong asahan na babayaran ko ang utang mo. Tara na, uwi na tayo. Wenying, tapat ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ba talaga? Niloloko mo lang ako? Ito ang pamilya na pinagsikapan kong suportahan noon. Nang may nangyari sa akin, mas mabilis pa sila kaysa kanino man na iwasan ako. Mula ngayon, para lang sa sarili ko at kinayangyang at Zhao Zhao ako mabubuhay. Ginoong Li, anong ginagawa mo rito? Ginoong Li. Nasa kumpanya mo ito. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Yang at Zhao Zhao. Kaninong lalaki mo sila ipinanganak? Ano? Li Xiucheng. Anong pinagsasabi mo? Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Siyempre, anak mo sila. Paano mo ito ipapaliwanag? Walang relasyon sa dugo. Imposible dyan. May problema ang report na yan. Ang ama nitong dalawang bata, hindi si Ginoong Li. Wenying, ang mga sinasabi mo, alin ang totoo at alin ang kasinungalingan? Hindi ka naniniwala sa akin. Li Xiusheng. 6 na taon na ang nakalipas, nilason ka at ako ang nilapitan mo. Sa mga taong ito, mag-isa kong pinalaki ang dalawang bata. Hindi ko kailanman naisip na makinabang sa pamilya ninyong Li. Li Xiusheng, pag-isipan mong mabuti.
Ganoon ba talaga ako nagagawa ng lahat ng paraan para lang makapag-asawa ng mayaman? Siye. Naniniwala ako sa'yo. Pupunta na ako sa trabaho. Sandali. Sino si Liu Erniu? Ano? Kanina, sabi ng hipag mo, magkasama kayong lumaki. Siya ba ang unang niligawan mo? Kapit-bahay ko lang si Liu Erniu. Sa mga taong ito, bukod sa'yo, wala akong ibang lalaking nakarelasyon. Ikaw ang nagsabi nito. Wala noon. At hindi rin dapat magkaroon sa hinaharap. Wen Ying. Mula ngayon, ako lang ang dapat meron ka. Sina. Aalis na muna ako para magtrabaho. Ginoong Lee, dahil ikaw at si Ginang, Wen, ay naipaliwanag na ang lahat. Kaya ang report na ito ng pag-verify. Kailangan siya at ang dalawang anak ay magkaroon ng matatag na pwesto sa pamilya Lee. Hindi pwedeng ganito na lang na hindi malinaw ang bagay na ito. Sa bahagi ng matandang ginang, kailangan din ng paliwanag. Pumunta ka ulit sa buong lungsod ng Haicheng, ang pinaka-autoridad na ahensya ng pag-verify, para magsagawa ng pagsusuri ng pagiging magulang. Sa pagkakataong ito, siguraduhing subaybayan ang buong proseso. Walang dapat maging pagkakamali. Opo. Kainis si Wen Ying. Kahit ganito, hindi pa rin siya natamba. Mukhang kailangan kong mag-isip ng mas malupit na paraan upang siya'y lubusang mapahamak at hindi na siya makakabangon pa. Napakasama ng swerte. Malayo ang pinuntahan ko papunta sa lungsod. Wala man lang akong nakuha na pera at nagdagdag pa ng ilang daang piso para sa pamasahe. Ito'y nakakonekta sa mayaman at tumulong pa sa isang dukha. Ito ang iyong mabuting kapatid na babae na may pangarap. Huwag nang manakit. Huwag nang manakit. Isang pamilya ng mga walang kwenta. Ako'y nagpakasal sa iyo. Talagang napakasama ng kapalaran ko. Gusto mo ng pera, di ba? Tulungan mo akong gumawa ng isang bagay. Kahit magkano ang gusto ninyo, maibibigay ko. Wen Ying. Pagdating ng bukas, makikita mismo ni Kuya Ziyu Cheng na ikaw at ang iyong dating kasintahan ay nagkakasama. Hindi ako naniniwala na siya pa rin ay hindi magpapakasal sa iba kundi sa iyo. Oy, Wen Ying, malubha na ang kalagayan ng nanay mo. ano? Ying, noon nagkamali kami ng kuya mo. Pero ang nanay mo pa rin siya sa dugo't laman. Kailangan mong makita siya sa huling pagkakataon. Naipadala na sa'yo ang address. Dali-dali ka. Bilisan mo. Oy, ate. Hindi mo ba sinabing nasa ospital at mabigat ang sakit ni nanay? Bakit nasa hotel tayo? Tumigil ka sa kakadaldal. Pasok ka na. Ano na namang kalokohan ang gagawin ninyo? Wala talaga akong pera ngayon. Halika muna rito. Pag nagkita na tayo, saka na pag-usapan. Bahala na. Uuwi na ako. Ginoong Lee, lumabas na ang resulta. Tiyak na walang mali ngayon. Si Yang Yang at Zhao Zhao ay ang tunay mong mga anak. Kinuhanan ko rin ng footage ang CCTV ng ospital. Si Yu Chen Chen ay palihim na pumasok sa identification department. Tiyak na ginalaw niya ang mga materyales sa unang pagsusuri. Talaga nga. Hindi nagsinungaling sa akin si Wen Ying. Si Yang Yang at Zhao Zhao. Kaninong lalaki mo sila ipinanganak? Ako ang nagpahirap sa kanya ngayon. Nasaan na siya ngayon? Pupunta ako para humingi ng tawad.
Ito. Ayon sa mga tagalines, pagkatapos tumanggap ng tawag ay nagpanik siya. Hindi man lang nagpalit ng damit, at umalis ng walang palem. Palaging profesional si Wen Ying. Kung hindi dahil sa napilitan siya, hindi siya aalis ng basta-basta sa trabaho. May nangyari sa kanya sigurado. Ito. Magpapadala agad ako ng mga tao para hanapin siya. Ngayon din, gamitin ang lahat ng puwersa. Hanapin sa buong lungsod. Siguraduhing mahanap siya para sa akin. Opo. Umalis ka. Hindi ka pwede pumasok. Huwag mo akong harangan. Dapat kong makita si Shu Cheng ngayon. Paumanhin, Amoly. Pilit na pumasok si Miss Yu. Hindi ko siya napigilan. Shu Cheng, may mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Kung hindi mo ito pakikinggan, magsisisi ka habang buhay. Lumabas muna kayo. Yu Qianxian. Naalala kong sinabi ko sa iyo. Hindi ka na pinapayagang pumunta sa Haicheng. Shu Cheng, ang lahat ng ginawa ko ay para lang sa iyo. Nakita ko noon, kasama ni Wen Ying ang isang matandang lalaki. Nagduda ako, kaya nagpadala ako ng tao para imbestigahan sa kanyang probinsya. At sinabi sa akin ng mga tao doon, may matandang kasintahan pa siya sa probinsya. Isa siyang Sag-alero na nagngangalang Liu Erniu. Hanggang ngayon, patuloy pa rin silang nag-uusap. Ito, ang kanyang kuya at ate, at ang salaysay ng kapitbahay nila sa probinsya. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tingnan ng personal. Bagong nangyari kay Aing, dumating na si Yu Qianxian. Hindi maaaring aksidente lang. Isang panig lang ang salita. Hindi mapagkakatiwalaan. Talagang hindi pa rin naniniwala hanggat hindi nakikita ang ebidensya. Buti na lang handa ako. Shu Cheng, alam kong may problema ka sa akin. Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko. Ganito na lang. Sabi nila, ang nakikita ang totoo. Ngayon si Wen Ying, kasama ng kanyang dating kasintahan, nag-check-in sa hotel. Kung talagang hindi ka naniniwala, Tara, dadalin kita ngayon para mahuli sila. Sumunod na kami sa usapan, na iloko na namin ang tao. Nasaan ang bayad na ipinangako ni Miss Yu? Hindi inaasahan. Ang ganda pala ng halaga ni Wen Ying. Ang puta. May pera na tayong gagastusin. Ipasok ang tao. Pwede na kayong umalis. Tara na, tara na. Tara na, tara na. Bilis, bilis. Huwag kang magalit sa akin. Sino ba ang nag-utos sa iyo na magalit sa mayamang babae? Kaya ka nilang patayin. Parang langgam lang. Sige na, sige na. Huwag nang magdaldal. Bilis, umalis na tayo. Ay nga, ang tagal na kitang hinihintay, Erniu. Aray, di ko inaasahan. Ang tagal na nating hindi nagkita. Mas maganda ka pa ngayon kaysa noong bata ka. Ang ganda ng mukha mo. Ang ganda ng katawan mo. Halos hindi ko na mapigilan. Huwag kang magmadali, Kuya Erniu. Ngayon na, aalagaan kita ng mabuti. Kuya Shu Cheng, pagdating natin sa hotel, malalaman mong hindi ako nagsisinungaling. Si Wen Ying, ang babaeng ito. Napakabuti mo sa kanya, pero hindi man lang siya nagpapasalamat. Naglakas loob pa siyang gumamit ng pera mo para sustentuhan ng ibang lalaki. Dapat munang tumingin siya sa sarili niya sa salamin. Siya. Tumahimik ka. Magmaneho ka na lang. Oh, HMPH. Wen Ying, si Kuya Shu Cheng ay napupuot sa pagtataksil. Basta makita lang niya na nakahiga ka kasama ng dati mong kasintahan. Tapos ka na. Kapag nawala ka, ang pinakamalamang na maging Mrs. Lee ay ako pa rin. Sino ka? Ano ang gusto mo? Ano? Hindi mo nakilala si Kuya Erniu? Ilang taon pa lang ang nakalipas? Liu Anyo. Bakit ka nandito? Ano ang gusto mo? Bitawan mo ako. Ang sakit. Putang ina.
Ikaw? Putangina mo. Ayaw mong makinig. Tingnan mo. Mukhang kailangan mo ng suntok. Maghintay ka lang. Mamaya, papaluin kita hanggang sa sumuko ka. Tingnan natin kung hihingi ka pa ba sa akin na kantutin kita? Kuya Shucheng, ngayon, hindi na ako nagsisinungaling, di ba? Si Wenying na yan. Sa harap ng tao, nagpapakabait-baitan. Pero sa likod naman, isang malandi talaga. Wenying, hindi ko inakalang sa likod mo, ay ang landi mo pala. Matanda ka na. Kaya mo pa ba? Hindi ganyan. Hindi ganyan. Li Xiuhan. Hindi ganyan. Anong ine-explain mo? Ang dapat magpaliwanag ay siya. Pita! Hinampas mo ako! Tumigil ka. Kuya Shucheng, ang nagtaksil sa'yo ay si Wenying. Siya ang dapat mong sisihin. Bakit ka nagmamadali para sa kalaguyo niya? Yu Qianqian. Akala mo ba talaga yung mga kalokohan mong ginagawa sa likod ko ay hindi ko alam? Yu Qianqian. Dahil sa matagal ng pagkakaibigan ng ating mga pamilya, paulit-ulit kitang pinagbigyan. Pero hindi ka pa rin nagbabago. Hanggang sa naglakas loob kang kumuha ng patago ng mga dokumento para sa DNA test. Ngayon, nagpapatangay ka pa ng tao para dakpin si Wenying. Ngayong pagkakataong ito, hindi na ako magpapakita ng awa. Paumanhin, Ginoong Lee, huli na kaming dumating. Kanina sa tabi ng kalsada, nakita namin ang dalawang ito na nag-aasal na kahina-hinala. Nagduda kami, kaya hinuli at tinanong namin. At lumabas na kasabwat nga nila, si Yu Qianqian. Mabuti. Dalhin ninyo silang dalawa. Isama na rin si Yu Qianqian. Dalhin sa presinto. Tingnan natin kung ang mga mangdakip sa babae ni Li Shucheng ay magdudusa habang buhay sa kulungan. Ginoong Lee, malaking pagkakamali ito. Malaking pagkakamali. Kami ang tunay niyang kuya at ate. Paano namin siya pahihirapan? Ginoong Lee? Oo nga. Yun nga. Xiaoying, sabihin mo nga kay Ginoong Lee ang totoo. Kami ang ilan sa mga natitirang tunay mong kamag-anak sa mundo. Hindi mo naman siguro gugustuhing ipasok sa bilangguan ang kuya at ate mo, di ba? Matagal na akong tumiwalag sa pamilya, Wen. Hindi sila aking pamilya. Dalhin na. Tungkol naman sa kanya, wala naman talagang mabuting ugali. Kung hindi niya kayang kontrolin ang kanyang libog, ako na ang bahala para sa kanya. Siya? Tulong! Tulong! Aying ha? Ako si Ernyo, kuya mo ha? Tutulong! Tumahimik ka. Tulong! Kumusta ka? Kanina, may ginawa ba siya? Wala. Buti na lang dumating ka agad. Salamat. Ang putla ng mukha mo. Dadalhin kita sa ospital. Ginoong Lee. Bigla akong nainitan. Parang hindi ko na makontrol. Pwede bang yakapin mo ako sandali? Wenying. Ginoong Lee. May nagsabi na ba sa iyo? Ang gwapo mo talaga. Yung mga gago kanina, naglagay pa sila ng droga sa kanya. Wenying, ikaw. Pwede bang halikan kita? Isang halik lang. Matandang ginang. Yung may bahay ng pamilyang Yu, nakaluhod pa rin sa labas at ayaw umalis. Sabi niya, kung hindi niyo pakakawalan ng anak niyang babae, makikipaghiwalay siya sa inyo. Ayon sa Buddha, ang karma ay may kapalit. Sarili mong ginawa, sarili mong dinanas. Bagamat hindi ko pa matanggap si Wenying. Ngunit si Yu Qianqian, paulit-ulit na gumawa ng masasamang gawain. Ngayon ay nararanasan ng parusa. Iyon ay nararapat lamang. Siya na? Gusto niyang putulin ang relasyon. E di hayaan mo siya. Sige, pupunta na ako para sabihin. Nanay, tatay, ang saya sa amusement park. Gusto ko ulit pumunta sa susunod, Jiao Jiao.
Jow, kapag nakakuha ka rin ng 100 sa susunod na exam, sasabihin ko kay nanay at tatay na dalhin tayo ulit sa amusement park. Ha? Masama ka kuya, pinahihirapan mo ako, Jow. Hindi ako kasing talino mo, kuya. Kung ayaw mo, habulin mo ako. Kuya, hintayin mo ako. Tingnan mo, papaluin kita. Sabihin mo sa kanya na umalis na agad. Zhao Shuzhen, ilang dekada na tayong magkaibigan? Ganito ka ba kalupit? Ilabas mo siya. Pakawalan mo agad ang anak ko. Magdudusa kayo sa langit sa ginagawa ninyo. Hindi kaya tayo nagiging pabigat kay Lila o Furen? Huwag kang mag-alala. Ang mga bagay na ito ay talagang kasalanan ni Yu Qianqian. Si Ina, sa harap ng mga mahahalagang bagay, palaging nakakaintindi ng tama at mali. Nanay, makalipas ang 3 araw, engagement party na namin ni Wenying. Sana makadalo kayo. Hindi pa ako pumapayag na magpakasal kayo. Pero sinabi mo noon, kahit sino man. Basta mag-aanak sa akin. Siya ang magiging asawa ko sa pamilya Lee. Ang kilalang-kilalang Senior Madam Lee, magbaback out ba sa sinabi? Sino bang mag-aakala noon na maghahanap ka ng ganyang katandang mapapangasawa? Ilang taon lang ang pagitan namin. Sa hinaharap, kapag isinama ko siya sa mga party, kapag tinanong ako ng mga tao, nakakahiya talaga. Lee Xiucheng, kung hindi ka nahihiya ako para sa iyo. Mabuti si Amo Lee. Kung siya ang makakasama ko habang buhay, siguradong magiging masaya ako. Pero ang agwat ng edad para malampasan. Napakahirap talaga, di ba? Amo Lee, baka mas mabuting itigil na lang natin. Si Yang at Sausaw. Para sa kinabukasan nila, payag akong iwan sila sa pamilya Lee. Pero dapat pangako ninyo sa akin na pwede ko silang bisitahin anumang oras. Ayaw naming maghiwalay kay Mama. Ayaw na kay Papa ni Zhao. Sasama si Zhao kay Mama. Ayaw maghiwalay ni Zhao kay Mama. Ako rin, wala akong pakialam sa pera ng pamilya Lee. Kung nasaan si Mama, nandoon ako. Wenying, huwag mong isiping makakatakas ka. Sa buong buhay mo, maliban sa akin, walang ibang mapapangasawa. Inay, mas matanda nga si Wenying sa akin ng ilang taon, tama ka. Ngunit siya lang ang magiging asawa ko sa buong buhay ko. Si Yang at Zhao Zhao ang magiging tanging legal na tagapagmana ng Lee Group. Kahit hindi ka sang-ayon, pakakasalan ko pa rin siya. Lola, ayaw kong mahiwalay kay Mama. Si Zhao ay 6 na taon nang walang ama. Ayaw na niyang maging batang walang ina. Bagamat hindi magkatugma si Wenying at Xiucheng, sa mga nakaraang taon, napakaganda ng pag-aalaga niya sa aking mga apo. At saka, mahal na mahal siya ni Xiucheng. Siya na nga. Matanda na rin ako. Wala na akong lakas para makipagtalo. Kung gayon, Aying, bakit ang putla-putla ng mukha mo? May nararamdaman ka ba? Mama! Manugang. Ano ang sinasabi mo? Buntis na naman? Binabati kita, Ginoong Lee, Lola Lee. Madaling mabuntis ang ginang. Hindi lang siya buntis. At triplets pa ang kanyang dinadala. Ano? Triplets? Ano? Triplets? Mayroon na tayong Yang at Zhao Zhao. Ngayon ay triplets naman ang dinadala mo. Ay, 5 apo na pala ang magkakaroon ko. Nagbigay pansin ang langit. Ang sumpa sa pamilya Lee na iisa lang ang tagapagmana sa 16 henerasyon. Sa wakas ay nabasag na. Mayordomo, Po? maghanda ka ng mga gamit para sa bagong silang. Damit, laruan, gatas, duyan, at iba pa. Ang pinakamaganda ang lahat. Sige po ma'am, ako na ang bahala. Yung engagement party pagkatapos ng 3 araw, isuot ko yung barong Tagalog na ginawa ni Master Zhang na espesyal kong ipinagawa. Oo nga pala. At yung magkapares na hikaw na jade na mana sa pamilya Lee, ihanda mo rin. Ipapamana ko iyon sa publiko sa aking manugang. Sige po ma'am, ayusin ko na po ito. Mabuti. Halika, manugang, pirmahan mo itong kontrata. Mrs. Lee, hindi ko ito maaaring pirmahan. Hoy, kung pinapapirma ka, pumirma ka na. Ang magbibigay ng tagapagmana sa pamilya Lee, siya ang makakakuha ng shares na nagkakahalaga ng 50 bilyon. Ito ang patakaran ng pamilya Lee. Kung hindi mo pipirmahan, sisirain mo ang patakaran. Pumirma ka na. Mabuti. Ipapaproseso ko na ang paglilipat. Doktor,
Kanina siya. Kanina po si Mrs. Lee, medyo nag-alab lang ang damdamin, naapektuhan ng tiyan. Magiging maayos din pagkatapos ng pahinga. Mabuti naman. Pero si Aying ay matanda na para manganak. May panganib ba sa pagbubuntis, Aying? Baka mas mabuting ipalaglag na lang natin ang bata. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Lee. Espesyal ang pangangatawan ni Mrs. Lee, madaling manganak. Halos walang problema sa panganganak. Talaga? Pero ang panganganak ay mapanganib pa rin naman. Aying, Siu Han. Sa tingin ko, ang batang ito ay biyaya sa atin ng langit. Gusto ko siyang ipanganak. Aying. Salamat sa hirap na dinanas mo para magkaanak tayo. Sa mga susunod na araw, tatratuhin kitang mabuti. Hindi kita bibiguin. Lola, gusto ko rin yakapin ang mga kapatid ko. Hindi, ako muna. Ako muna! Ang sarap, puno ng mga apo. Napapangiti ako ng husto. Halos hindi na makapikit. Ma, Yang, Zhao Zhao, mag-family picture tayo. Ako na! Ako na! Handa na kayo? 3, 2, 1? Cheese! Ang tunay na pag-ibig, hindi natatakot sa agwat ng edad at panahon. Ikaw ang nagmamalasakit sa akin. Ako ang nag-aalala sa iyo. Magkasama tayong dalawa.